nangyari? Bakit may uma-attack? Sir, ano nangyayari? BM Space, bakit ka Alo, sir! Miscommunication! Aray ko, penalty. So, nandito tayo sa TWA Cup, lower bracket 2 match. Ang magkalaban dito ay F-Ching number 1 versus BM Space. Players dito na F-Ching ay si Frosty, si Shian, si Nian, si Shia, and si Mock FC. Sa VM Space naman, si Saiduk, si Jack, si Arjun, si Lucio, and si Bomber. Good luck both teams. So yung matatalo dito ngayong round ay malalaglag na sa TWA tournament. 6 na teams na lang yung naglalaban-laban dito. Kanina pinakita ko sa inyo yung bracket. Eto. Ayan. Ang mga natitirang teams na lang dito, sa upper bracket ay Jero Jero Clan, only esport. And then dito sa lower bracket, Boom Academy, UWS 69, F-Ching number 1, and VM Space. So ito yung magkalaban ngayong gabi. Yung malalaglag dito ay yung matatalo dito ay malalaglag na sa tournament and magpo-proceed sa lower bracket 3. And then yung mananalo sa Boom Academy versus UWS 69, yung makakalaban ng mananalo ngayong gabi. So, ayun. Matik, yung matatalo dito sa Jero Jero Clan versus Only Esport ay mapupunta dito sa may last lower bracket. Yung makakalaban naman dito. And then malamang baka twice to beat ulit. O, yun nga. Twice to beat ulit dito ang kung sino yung mananalo. 1,200 USD ang prize pool dito sa TWA Cup. F-Ching number 1 versus VM Space. Good luck both teams. Tignan natin. First attacker dito ang F-Ching. So, defender ang VM Space. Tignan natin. Si Frosty ang first attacker dito kasi naka-on yung camera niya agad dito. Okay, good luck para kay Frosty. Meron siya dito. Oy! Mass Dragon Riders with totem spells. Gusto ko to. Gusto ko to. Ginagamit ko to eh. Ginagamit ko to. Okay, nag-start siya dito ng Rocket Spear Seeking Shield kay RC. Nag-drop muna siya ng Skeleton Spell pang distract sa Monolith. Si RC dito ay naka-Phoenix. And then, nag-set up siya ng Flame Flinger sa may bandang taas. Okay, nice. Maganda yung value ng RC dito ah. Rocket Spear and Seeking Shield. Makukuha niya pa yung Fire Spitter dito. Grabe yung value, sir! Okay, nag-drop siya ng Archer dito pang distract sa Mortar. Another Archer. Dinidistract niya muna dito yung Mortar para hindi batuhin yung Flame Flinger. Okay, nice. Veteran move. Okay. And 1 Inferno Dragon para siguro makuha yung Hero Hall. Okay. Okay, Frosty. Kaya lang parang wala masyadong value yung Flame Flinger. Dito na pupunta oh. After ng Air Sweeper and Air Defense, X-Bow na. Abot na siya ng range ng X-Bow dito. Okay, ito na yung kanyang mga Dragon Riders sa may left side with Minion Prince and Grand Warden. Si Dragon Duke ay naka Stun Blaster with Fireheart and Angry Jelly. Si Warden naka Eternal Tomb Healing Tomb with Sneezy, and then si MP ay naka Meteor Staff and Dark Orb. Okay, nagpop na agad siya dito ng Healing Tomb, Eternal Tomb kay Warden. Super Minions yung laman ng kanyang Flame Flinger sa may upper part. Okay, Overgrowth spell sa may Bomb Hive. And then, Baby Dragon, dinrop niya dito sa may Guardian. Nagdrop siya ng Totem spell dito pang distract sa Guardian ha. And then si Dragon Duke ay nasa may right side. Upper right side. Okay, yung Town Hall dito, teka lang. Okay, nice. Distracted dito yung Guardian at makukuha ng Inferno Dragon yung Guardian. Nice! Ganda nung isang ganda nung isang Inferno Dragon doon. Habang distracted yung Guardian sa may Totem spell, na-snipe nung Inferno Dragon. Aray ko, yun lang! Nako! Frosty! Ito na nga ba ang sinasabi ko, Frosty? Rico! May mga Dragon Riders pa siya dito, 3 piraso, Dragon Duke. Meron pa siyang spell support. Teka lang, may chance pa ata to. May chance pa, legit. Wala na masyadong threat. Teka lang. May Dragon Duke kasi guys eh, may Dragon Duke. Wag lang tatamaan ng Seeking Airmine to. Okay, last inbi ginamit niya dito. Makukuha ng Dragon Duke dito yung multi-IT, scatter shot, may bomb vibe pa. Teka lang, close to. Meron pang 2 Inferno Dragons dito sa may ilalim. Okay, 30 seconds remaining. Na-traffic pa sa skeletons dito yung kanyang Dragon Duke. 26 seconds remaining. Yung bomb vibe dito, makukuha din ng Dragon Duke. Wasak, 3-star! Teka lang, ay bumagal, sir! Ayun, nag-rage ulit. Wasak nga. Grabe. Muntikan na, gagsi. Akala ko. Ay, napangiti ka ngayon, Frosty, ha? Napangiti ka ngayon, sir. Nice hit. Buti naman, nakabawi ngayon si Frosty. Nice hit using Mass Dragon Riders with Mass Totem Spells with Dragon Duke. Dragon Duke, ang ganda. Galing. Nice hit. Akala ko piso. Legit, sorry, my bad. Akala ko osip. Okay, si VM Arjun. First attacker dito ng VM Space. Good luck. Meron siyang Super Bowler Smash. Ooh, nice. Juicy. Okay, nag-start siya dito ng
Coco Balloon, and Warden Walk. Si Warden ay naka Eternal Tomb Rage Gem with Sneezy. Si King ay naka OG Equipments, Rage Vial, and Giant Gauntlet. Uy, medyo naglo-low yung Warden dito. Ay na nga ba, sinasabi ko, sir. Hindi nyo naagapan. Naku, napaka-importante pa naman ng Eternal Tomb dito sa Super Bowlers. Unless, ikaw yung sa Boom Academy kanina. Napuwersa yung Eternal Tomb. Hindi niya pala kailangan ng Eternal Tomb. Pero tignan natin si Arjun dito. Baka hindi niya rin kailangan ng Eternal Tomb sa Super Bowlers niya. Si Queen ay naka Magic Mirror action figure with Frosty. And then si Dragon Duke ay naka Fireheart Stand Blaster with Phoenix. Okay. Baka hindi niya rin kailangan ng Eternal Tomb. Tignan natin. Kasi kanina yung attacker ng Boom Academy, di ba, versus QG. Even though na-force yung ability ng Warden niya, hindi niya na kailangan, wasak pa rin yung base. Tignan natin dito si Arjun. Okay, gumamit na siya ng Rage Spell dito para bumilis yung kanyang Warden Walk. Kailangan, actually, ito, magiging problema tong air defense na to. Promise. Ito, yung air defense na to, promise. Problema yan pag hindi niya nakuha ng Warden. Kaya lang wala na siyang oras dito. Less than 2 minutes na lang yung natitira. Isa pang problema. Pangalawang problema para kay Arjun. Ayan, kailangan niya talagang kunin yung air defense dito. Ayun, may tornado trap pa. May bomb hive pa dito. Okay, sumakses na siya. Talagang kailangan niya talagang kunin yung air defense dun eh. Kaya lang yun nga, nag-burn ng malaking oras to. 1 minute and 23 seconds na lang ang natitira. Nako, makapal pa yung base dito ni Shia. Okay, si Dragon Duke ang magka-counter funnel dito. Nasa may bandang kaliwa. Lower left side. Nag-i-struggle pa siya dito sa may Town Hall Port o may Ice Hound. Okay, nag-invest na siya dito ng another Rage Spell sa may Town Hall Part. Kailangan niyang bumilis dito. Nagmamadali na si Arjun. Okay, jump spell para magkaroon ng access sa may Revenge Tower and sa gitna, sa core. Okay. Nag-activate na yung Phoenix dito ni Dragon Duke. 40 seconds na lang yung natitira. Si King ay dinrap niya dito sa may right side. Naka Giant Gauntlet and Rage Vial. Ang sakit talaga ng Giant Gauntlet, Rage Vial, guys. Tignan nyo. Mas maganda pa rin yan talaga sa akin, para sa akin, kaysa dun sa Stick Horse and Giant Gauntlet. Yung iba nakikita ko naka Stick Horse, Giant Gauntlet, tapos sa labas lang dinadrop yung King eh. Ang purpose ng Stick Horse kasi, di ba, para makapag-jump si King sa mga walls and at the same time, bumilis siya. So kung wala ka naman tatalunan na walls, much better gumamit ka na lang ng Rage Vial and Giant Gauntlet. Katulad nito ni Arjun. Kaya lang ito sayang. Wala na siyang oras dito pero feeling ko 3-star dapat to. Especially kung hindi na force yung Eternal Tomb niya kanina. 3-star sana to. Nice try lang para kay Arjun. Uy! Kita ko yan! 3-star mo yan! Kita ko yan! 3-star mo yan! Okay, si Mock FC. Ang next attacker dito at meron siyang Super Bowler Smash. Good luck. Si King ay naka Snake Bracelet Spiky Ball with Frosty. Si Queen ay Magic Mirror action figure with Unicorn. Si Warden ay naka Rage Gem Eternal Tomb with Sneezy. And then si Dragon Duke ay naka Fireheart Stand Blaster with Phoenix. Okay. Kanina pa merong na-force na ability ng Warden yung Eternal Tomb sa ganitong strat. Pero instead na mag-Warden Walk dito si Mock, Queen and Warden Walk ang gagawin niya. Ang ganda ng pagkaka-frozen galing sa sa Ice Golem. Okay, Totem Spell invested. Wala na siya kasing Invis Spell dito eh. Hindi pa siya nakakapag-form ng magandang funnel. Kaya kailangan niya mag-invest ng extra spell dito. Yung Warden yung Eternal Tomb. Okay, safe na si Warden. Safe si Warden. Kailangan niya pa atang kunin tong gold storage eh. Ayan, after ng gold storage, pwede niya na i-recall out to. Ayun na nga, okay. And then sa Town Hall Part ang entry niya dito. Si Lanceta. Tignan nyo yan. 3-star niya yan. Okay. Skeleton spell pang distract sa multi-gear and mga defending hero sa may Town Hall Part. Lava Hound and Furnace yung laman ng CC dito. Okay, another totem spell. Si King kasama sa loob. Bakit kasama si King dito, sir? Na-misdrop niya ba yung King? Feeling ko misdrop yung King dito. Hindi niya dapat dyan dinrop yung King eh.
Naka-snake bracelet spiky ball yun eh. Malamang pa... Hindi. Dragon Duke na nandito sa right side. Kung isasama mo yung king sa ganitong strat, much better naka-earthquake boots and spiky ball ka kay king, di ba? Walang basagan ng trip. Okay, eto na. Jump spell para magkaroon ng access sa gitna. And then, nag-pop na siya dito ng Eternal Tomb. Si Dragon Duke ang maglilinis dito sa may right side. Okay, free spell sa may Revenge Tower and then ano yung ginamit niyang ability? Stun Blaster kay Dragon Duke. Uy, ang ganda ng momentum dito na nabubuo para kay Mok. Kaya lang, lumiko yung mga Super Bowlers. Wala atang titira dito sa may Revenge Tower. Nagwo-walling na dito yung kanyang mga Super Bowlers. 42 seconds remaining. Dalawang rocket balloons na lang yung natitira dito at mga extra troops. Nako, bibigyan siya ng problema ng Revenge Tower. Isolated pa. Hindi abot to. Hindi abot ng Queen yung Revenge Tower. Uy, umikot pa. 30 seconds na lang yung natitira. Yung Queen dito ay... Saan ka pupunta, Queen? Okay, ayun na. Mukhang time failed to para kay Mok FC. Time failed. Full health. Back to full health dito yung Dragon Duke, oh. Kaya lang mukhang malabong pumunta sa... Eto, pupunta sa Revenge Tower yan. Yan. Ay, wala na siyang enough time ata, sir. Sayang. 9, 8, 7, 6. Sayang, time failed lang ang attack dito ni Mok FC. Ganda sana, sir. Enti lang, sir. Nice try lang para kay Mok FC. Much better naka-earthquake boot spiky ball. Okay, next attacker na nga dito ng VM space ay si Bomber. At meron siyang Zap Thrower Smash. Good luck. Zap Thrower Smash ang baon ni Bomber. Okay, mag-start siya. Teka, zoom out natin kasi mag-Zap Quake siya dito eh. Predict natin. Malamang ito Zap Quake niyan. Ito. Sige na. Ayaw? Hindi. Mukhang hinitignan nyo muna hanggang safe yung Warden dito bago mag-Zap Quake. Vampire multi-IT yan. Sige na. Ibigay mo na. Alam kong yan ang kukunin mo, sir. Oh. Vampire multi-IT yung Zap Quake. Meron siyang one furnace dito pang help sa Warden phase ng attack niya. Si King ay naka-Spiky Ball, Snake Bracelet, Frosty, and then si Queen Magic Mirror action figure with Unicorn. Si Warden ay naka-Life Gem and Rage Gem with Sneezy, and then si Dragon Duke ay naka-Fire Heart and Stun Blaster. Okay, nag-set up siya dito ng Flame Flinger sa may bandang baba. Uy, partial CC pull? Ano yun? Partial CC pull. Uy, munti ka ni Warden dun ah. Ano yun? Hindi ka namatay. Mukhang na-burst yung HP ng Warden. Okay, ito na yung kanyang mga throwers. Sa may upper part, ang entry niya dito. Maganda yung magiging value ng Flame Flinger dito, guys. Oh. Unless may test lang magpa-pop up dito. Or malapit na siya sa range ng Mortar. Pero malayo pa eh. Okay. Skeleton spell pang distract sa Monolith. Zoom out nga natin. And then si Queen and King ang magka-counter funnel sa may bandang 12 o'clock. Okay, malamang si Dragon Duke dito yan sa baba, sa ilalim. Maganda dinedeploy talaga yung Dragon Duke sa opposite side eh. Ito na naman si Warden, nagpo-front na naman sa Monolith. Golem ka? Ice Golem ka? Hoy! Ice Golem ka? Nandiyan ka na naman. Ayun, buti na lang, masesecure yung Monolith dito, safe si Tatang. Okay, medyo natatraffic yung kanyang King and Queen dito sa may bandang kaliwa. Okay, nagpop na siya dito ng Spiky Ball. Rage Spell, ginamit niya na rin dito sa mga throwers. Okay, ito na si Dragon Duke, nasa may bandang Rage Spell compartment. Okay, nagpop na siya dito ng Stun Blaster. Nice, ang ganda. Out of spell support na dito si Bomber, pero meron pa siyang Queen's ability. Yung ability ni Warden dito ay passive. So, Queen's ability na lang yung natitira dito. Naka-Angry Jelly pala yung ano niya dito. Uy, nice! Grabe! Naubos yung Rage Spell compartment doon, oh. Dahil dun sa sabog nung Fireheart sa Dragon Duke. So, Super Yeti and Super Valkyrie yung laman ng kanyang Flame Flinger dito. Merong Lava Hound na lumabas sa Clan Castle. Kaya lang yung oras ang problema dito. Kahit na-buff na yung movement speed ng throwers, pag ganito kalawak kasi yung mga base, nagkakaroon pa rin ng nagta-time failed pa rin eh. Okay, niraratat pa dito ng Fire Spitter yung kanyang mga healers, pero 14 seconds remaining. Teka lang. Close to ah. Ay! Ayun lang, may Tornado Trap. And malaki pa yung HP dito ng Clan Castle. Sayang, time failed din. Ano nangyayari? Puro time failed ang attack nila. Nice try lang para kay Bomber. And nice defense naman para kay Xian. Okay, eto na si Nian. Si paring Nia. Siya ba to? Teka lang. Double check ko nga. Okay, teka. Ano nangyari?
Bakit may umaatak? Sir, ano nangyayari? BM Space, bakit ka Alo, sir! Miscommunication! What? Sabi ko na eh. Sabi ko hindi si Nian to ah. Aray ko, penalty. Why? Okay, may violation dito ang Epching. Nagsabay sila. Miscommunication na nangyari. Eto na si Nian, ang best Electro Dragon attacker. Sa ngayon, naka-Dragon Duke siya dito with Stun Blaster and Fireheart. Teka lang. Medyo mabilis kasi nangyari dito. Namatay na yung Barbarian King niya dito sa may bandang ilalim. And then eto na si Dragon Duke sa may left side. Super minions yun naman ang kanyang Siege Barracks. Nag-pop na siya dito. Ang ganda ng pwesto ng Dark Orb. Okay, nag-activate na dito yung Phoenix kay MP. 2 minutes pa yung natitira. Ang haba ng oras dito ni Nian ha. Kaya lang unti-unti na naubos yung mga troops niya dito. Super minions and Dragon Duke with Warden na lang natitira dito with Phoenix. Meron pa siyang 2 totem spell. Mukhang si Dragon Duke ang bubuhat nito guys. Kayang ubusin ni Dragon Duke lahat ng mga natitirang defenses dito eh. Wag lang siyang dadaanan ng maraming, ng multiple seeking air mines. Okay, ito pa yung problema yun. Nag-iisang air defense dito. Mukhang dito niya nagagamitin yung last totem spell. Ayan na nga. Ito yung makakapang disaster kasi eh. Nako, problema pa. Dumikit pa dito yung super minions na wala yung rage effect ng Dragon Duke dito. Mahaba pa yung oras niya dito kaya lang hindi nagre-rage. Ayun na. Uy! Napurnada pa. Sir, lumaki na. Ito, lalaki na ulit. Ayun na. Ito na. Big Dragon na ulit siya. Ito na. Ito na. Ang bayawak na lumilipad. Bayawak na lumilipad. Huwag kang dumikit, super minion. Ayun o, tinaman, lumiliit tuloy. Nanliliit tuloy eh. Boss, huwag kang lumapit siya. Ang kulit na, tinaman. Yung kulit na nangyari, lumiliit, lumalaki. Tignan natin kung masusustain pa ng Dragon Duke to. May regeneration kasi yung Fireheart eh. Kaya lang may scatter shot dito and multiple Teslas. Si Dragon Duke dito ay naka-angry J. Ay, hindi kakayanin. Hindi kakayanin. Sakit ng scatter shot. Sayang. Nice try lang para kay Nian. Tapos yung isa, ano nangyari? Bakit kayo nagsabay, sir? Miscommunication. Pero pag na 3-star to ni Xia, teka lang, 30 seconds remaining, meron pa siyang spiky ball dito. Si Queen buhay pa. 82%. Ako, may ricochet cannon at full health pa. Time failed na naman to, sir. Puro time failed na nangyayari sa kanila. Okay, ginamit niya na dito yung spiky ball, kaya lang matitira yung ricochet cannon dito. Uy! Teka, 10 seconds pa! 10 seconds pa! Abot yung queen! Abot yung queen! Sir? 5, 4, 3, 2, 1! Wow! Umabot pa si Xia dito. Yun nga lang, may penalty pa rin kayo, sir. May minus kayo. Pero lamang sila, may 2 3-star kasi sila eh. So, let's say ma-minusan sila ng isa or ma-minusan sila ng 2. Kaya pa. Kaya pa. Bawi yung penalty. Kasi, ayun na, ito na. Si Psyduck. Teka. Nasaan si Psyduck? Ito. Uy. Naka-man-ban, sir. Uy, si Mobasin. Good luck para kay Psyduck. At meron siya ditong... Ano to? Queen ba to? Warden Walk. Zap Thrower Smash ang baon dito ni Psyduck. Uy, hindi ko nakita yung Zinap. Ano yung Zinap? Zinap. Spell Tower, multi-IT, and scatter shot. Hindi, andito yung scatter shot. Hayaan mo na. Basta multi-IT sa spell tower. RT? Hindi, ito yung RT oh. Ito ba? Okay, ito yung mga throwers sa may Town Hall part ang entry niya dito. Flame Flinger na nakasetup dito sa may bandang taas. Okay, gumamit siya ng jump spell dito. Okay. Zoom out nga natin. Bagal pa rin ng throwers eh, no? Okay, nandito na si King sa may bandang ilalim and then si Queen para mag-counter funnel.
Si Dragon Duke dito ay naka Fireheart Stand Blaster. Si Warden Life Gem Rage Gem. Si Queen Magic Mirror Action Figure. Si King ay Spiky Ball and Snake Bracelet. Okay, ganda ng value ng Flame Flinger sa taas. Makukuha nyo ng libre din yung Ricochet Cannon and Scatter Shot. Okay. Lava Hound and Furnace yung laman ng Clan Castle dito ni Mock FC. Matatraffic ulit yan, sir. Okay, yung King dito, gumamit na siya ng Spiky Ball. Meron pa siyang Queen's ability, Yung Dragon Duke, hindi niya pa dinadrop. Ayun, nasa taas. Si Dragon Duke ay nasa may 12 o'clock. At unti-unti nang nabuburn yung HP dito ng defending Queen dahil doon sa Flame Flinger. Nice. Okay, nagpop na siya dito ng ability ni Queen, Magic Mirror Action Figure. Kailan tagi na rin. Si Action Figure na lang natitira dito at kanina pa natatraffic yung mga throwers sa may bandang left side. Okay, yung meron pa siyang free spell dito at meron pa siyang Stun Blaster kay Dragon Duke. Okay, ginamit niya yung free spell kay Dragon Duke and then, ayun na, tinamaan ng Seeking Air Mine. So, nag-activate yung Stun Blaster. 40 seconds remaining. Wasak ata to Teka lang. Majijinx ko ba? Throwers and Warden na lang natitira dito with healer. So, may snipe naman nila dito yung Monolith part. May Baby Dragon dito sa may right side. Dalawang Baby Dragons. May multiple Yeti sa taas. May Valkyrie. Teka, may chance to Oras na lang talaga. Magbo-bowling pa kasi yung mga throwers dito. After ng Tesla, magbo-bowling na to. Okay, may Baby Dragon dito. Nag-activate yung rage niya dahil namatay yung isang Baby Dragon. Di pa nakuha yung Wizard Tower. 10 seconds remaining. Nako, sir! Time failed to. Aray ko. Another time failed para sa VM Space. Kinakapos sila. Time failed ulit. Sayang. Nice try lang, sir. Ente lang. Yung kaninang, yung last attack nila, bago to si Psyduck, time failed din So, itong yung third attack nila, time failed ulit. Naku. Delikado sila dito sa F-Ching. Replay yung isa. Sino re-replay natin? Si Frosty? Or si Shia FC? Shia FC na lang. Sige. Silipin mo comms nila, boss Ken. Bawal boss Hindi naman bawal, pero respeto lang din kasi. Di pwede masilip yung chat. Silipin mo comms nila. Replay yung isa. Replay first attack. Wag, baka ma-report ako Alam ko bawal kasi yan. Bawal ipakita yung clan chat. Sino pipino dyan? Wala po Ang ganda pala ng ginawa ni Shia dito. Grabe lalim ng fireball. Wow. Overgrowth and multiple invis and then fireball. Grabe ka, Shia FC. Ganda pala ng setup niya dito. Ubus. Talagang dun tumama sa pinaka-rage spell tower So yung mga nakasurround na multiple defenses dun. Simot. Grabe. Ganda. Fireball Meteor Golem pala yung baon ni Shia FC dito. And then sa Town Hall lang entry niya. Ng Meteor Golems. Okay, nag-drop siya ng Skeleton Spell pang distract sa Guardian. And beautiful Super Wall Breaker. And then si King. Pang counter funnel sa taas. Si Dragon Duke ay naka Fireheart and Stun Blaster. Tornado Trap activated. Overgrowth spell invested. Ang ganda ng pagkaka-overgrowth. Lava Hound and Furnace naman ang CC dito. Pinoison yung Furnace. Okay, medyo natatraffic lang siya dito sa may part ng Rage Spell compartment. May mga lava pop pa Lava pops. Uy, ang ganda ng pagkakasnipe sa air defense. May isang wizard. And then si Dragon Duke nandito sa may bandang 6 o'clock. With Ice Golem. Okay. Okay. Meron pa siyang Spiky Ball Saka yun nga, Stun Blaster. Wasak talaga. Ang dami pang Meteor Golem sa gitna Okay, ginamit niya yung Invis spell kay Dragon Duke para mag-retarget yung yung Revenge Tower. So, dito niya magagamit yung Stun Blaster. Ayun, ang ganda. Ganda ng pagkaka-Stun Blaster doon. Na-stun yung Fire Spitter and yung Revenge Tower. Ang tagal pa naman ng duration. Parang 4 seconds ata yun. Tapos ayun na, ito na yung naabutan natin guys. Ganda, linis. Nice hit from Shia FC dito using Fireball Meteor Golems. Ngayon ko na lang ulit nakita yung gumagamit ng Fireball Meteor Golem tapos naka 3 star. Medyo mahirap na siyang mahirap na maka 3 star ngayon sa Fireball Meteor Golem sa esports mode. So nice attack from Shia FC. Buti na lang umabot yung Queen dito. Buti na lang din distracted yung Ricochet Cannon.
Nice hit. Kailangan mo na umatak, sir. 13 seconds remaining. 10 seconds. Ayun, sakto. Okay, si Lucio. Si Lucio ang next attacker dito at meron siyang super bowler smash. Good luck. Si King ay naka-earthquake boot, spiky ball. Si Queen, magic mirror action figure. Si Warden naka-eternal tomb rage gem. Si RC ay naka-electro boots and rocket spear. Okay, nag-start siya dito ng Yeti and flame flinger sa may right side. Left side pala, sorry. Left side. And then Warden walk sa may 12 o'clock. Okay. Double rage spell compartment yung base dito ni Frosty. Sa gitna ba pasok niya dito, sir? Nakakatakot to legit. Ay hindi tama, hindi siya tatamaan ng speeders dito. Malamang dito, sorry. Dito yung pasok ng super bowlers niya. Uy, masakit. Sir. Okay, safe. Akala ko mapoforce na naman yung Eternal Tomb eh. Okay, uy, multiple headhunters. Lucio? Okay. Yung multiple headhunters ang ginamitan niya ng poison spell. Okay, eto na yung kanyang mga super bowlers. Doon nga ang kanyang pasok dito. Distracted dito yung monolith dahil sa skeleton spell. So, binabanatan ng flame flinger dito. Nice. Ganda nun Ganda. Okay, jump spell para magkaroon ng access sa pinakagitna. Uy, binanatan na ng monolith. Triple yetis yung laman ng kanyang flame flinger. Niraratrat siya dito ng revenge tower Okay, gumamit siya ng rage spell. Maganda. Okay, gumamit na siya dito ng Eternal Tomb kay Warden. Sakto, nag-activate na dito yung double rage spell. Another rage spell invested sa may pinakagitna. And nakasurvive siya dito. Okay, gumamit na siya ng Earthquake Boot, Spiky Ball. Si RC ay nasa may bandang taas. Okay. Meron na lang siya ditong free spell at meron siyang Rocket Spear kay RC. Buhay pa naman yung super bowlers dito. 3 piraso pa yung nakikita ko. Yung Queen niya dito may ability pa. Magkakaroon na rin siya ng access sa may Town Hall part. Meron pa siyang Rocket Spear. Teka. Close to Nagpop na siya dito ng Magic Mirror action figure. Si Queen ay babanatan na dito yung RC babanatan na yung defending MP. Ganda pa ng doon. Free spell. Okay. Meron pa siya ditong Rocket Spear. Wasak to. 35 seconds remaining. Teka lang. Okay, nagpop na siya dito ng Rocket Spear. Naku, baka ma-jinx ko pa. Magaling ako sa ganito eh. Magaling ako man-jinx eh. Teka lang. 23 seconds remaining. Yung RC dito, babatoy ng Rocket Spear yung Super Wizard Tower. Okay, may defending RC pa. 15 seconds remaining. Sir, wag mo sabihin time failed na naman to. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ang sakit nang nangyayari sa BM Space. Ang sakit nang nangyayari sa mga attacks nila. Lahat time failed. Aray ko. Nice try lang para kay Lucio. Puro time failed ang attack dito ng VM Space. Kalungkutan. Kailangan pa naman nila maka 3-star kasi nga may violation dito ang F-Ching. May chance pa. Oy, teka. Triple in base and then fireball sa Ricochet Cannon. Wow! Ganda ng value. Satisfying fireball from Xian. Grabe, sir. Parang ganito rin yung ginawa kanina. Same base kasi halos eh. Pero hindi nag-invest ng overgrowth spell. Okay, sige. Nice, beautiful start para kay Xian dito. Hindi ko alam kung i-snipe niya pa muna yung Town Hall dito or iiwanan na niya. Natatraffic siya dito sa Guardian. Nag-1v1 sila. Okay. Mahaba pa naman yung oras niya dito. Ganda ng start. Another Fireball Meteor Golems pala to. Okay, nice. Nakuha niya dito yung Town Hall part. Eto na si Queen. Papunta sa baba. Nako, delikado yung base ni Bomber dito. Bakit parang Common Legend League base kasi yung gamit ni Bomber dito? Okay. Si Warden, alanganin yung pwesto Nasa medyo front. Andito na si King para mag-counter funnel. Naka-snake bracelet, spiky ball. Si Queen, magic mirror action figure. Si Dragon Duke ay naka-angry jelly, fireheart, and stand blaster. Okay.
Overgrowth spell sa may Fire Spitter. Lava Hound and Furnace yung naman ng Clan Castle dito ni Bomber. Maganda yung flow ng troops and heroes niya dito. Yung King, maganda yung ginagawa sa may labas. So walang chance na lumabas dito yung mga Meteor Golems niya. Nandito lang sa loob. And then si Dragon Duke ay nagpop na agad ng Stun Blaster dun sa may bandang 12 o'clock. Okay, natapos na yung duration ng Overgrowth spell dito. Meron pa siyang dami niya pang spell support ha. Okay, ginamit niya na yung Rage spell dito sa may part ng Fire Spitter. Si Dragon Duke dito ay binabanatan yung Defending Queen. Matetegi na ata si Aray ko, sinabugan! Ang sakit talaga ng Dragon Duke. Ganda pa nung damage nung pagkakasabog niya. Mukhang wasak to, sir. Wasak? Teka lang, matetegi si Warden. Okay, ginamit niya yung Invis spell dito. Nakikita niya si Warden naglo-low. Kaya lang hindi pa rin hinihil ng healers dito. Okay, na-snipe naman na dito yung multi-IT. Kaya lang niratrat pa rin ng X-Bow. 48 seconds remaining. Wasak? Wasak? Grabe ang F-Ching talaga, sir. Kahit na meron silang penalty dito or violation or minus start, hindi nila kailangan, sir. Partida ba yan? Partida ba yan? Grabe. Beautiful hit para kay Xian FC. Well executed. Nice plan, sir. Ganda. Fireball Meteor Golem strat. GG's. Husay. So yun na nga. VM space na yung malalaglag dito, sir. Grabe naman, sir. Ayun o, nag-flex pa bago magtanggal ng camera. Nice hit, sir. Grabe yung F-Ching. Nagpaulan ng 3 3-star, guys. So kahit meron sila ditong violation, alam problema. Kung -1 or -2 man yan, in terms of percentage, 75, 85, 9, wala na rin. So let's say -2 yung F-Ching dito. So meron lang silang 11 stars. Kahit maka 3-star yung last attacker dito ng VM space ay hindi na rin enough kasi magtototal lang sila ng 95.20 yung percentage kahit maka 3-star ang VM space. So, panalo na dito ang F-Ching number 1. Bukas yung laban ng isang lower bracket, yung sa Boom Academy versus UWS 69 ng 11 PM. Panoorin natin bukas. Naka-camera ulit yun. Yung laban naman ng PHT Esports ay 11:30 eh. So, tingin ko aabot yun. Yun nga lang, hindi natin maumpisahan yung laban ng PHT Esports. Tapusin natin yung Boom Academy versus UWS 69. Saka tayo lipat sa kanila. Okay, Mass Electro Dragons and Totem Spells ang baon dito ni Jack. Marami din pala siyang Rage Spell dito. Okay, nag-drop siya ng 2 Electro Dragons with Rage Spell. Totem Spell sa may bandang triple Electro Dragons pala to. Okay. Si Queen ay naka-Magic Mirror Action Figure with Frosty, Eternal Tomb, Healing Tomb with Sneezy, Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster with Angry Jelly. Si MP ay naka-Meteor Staff and Dark Orb with Phoenix. Okay. May snipe niya ba yung Town Hall? May snipe niya yung Town Hall. Libre dito yung yung isang Electro Dragon. Okay. Si Queen with Siege Barracks ay ang nasa may bandang upper right side. Okay. And then si Dragon Duke, dinrap niya na dito sa may bandang kaliwa. Lower left side. Ganda ng pagkakapap dito ng Dark Orb ni MP. Nasakop dun yung mga multiple splash defenses. Okay, nag-invest siya dito ng free spell sa Monolith. Nako, teka lang. Naubos yung E-Drugs niya dito. 2 piraso na lang yung nakikita ko. Okay, another free spell sa Monolith. Feeling ko hindi na kailangan yun. Pero sige. Yung Rage spell dito, ginamit niya na kay Queen. And then nagpop siya dito ng Magic Mirror Action Figure. Gumamit na siya ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Meron pa siya ditong Revive spell and isang free spell. Ginamit niya na sa Revenge Tower yung last free spell. Kaya lang nategi na dito yung kanyang Archer Queen and Grand Warden. Si Dragon Duke na lang ang buhay dito. Nag-drop siya ng multiple rocket balloons para ma-snipe yung Revenge Tower. Ay! Sumakses pa! Sir, wasak pa to! Wasak pa to! Ganda. Multiple furnaces yung laman ng kanyang Siege Barracks dito sa may right side. Oh. Kaya ng Dragon Duke to. Meron siyang Revive spell eh. Once na makuha ng Dragon Duke tong air defense, ayun, sumabog. Okay. Meron pang Electro Dragon dito sa may left side, oh. Huwag ka sumama dyan. Mawawala yung rage effect mo. Ala, nagsama pa. Pero wasak to. Ayun, nakasecure pa dito ng 3-star ang last attacker ng VM Space. Pero yun nga, kahit naka 3-star sila, ay talo na sila sa F-Ching number 1. Huwag lang talaga -3 yung penalty. Feeling ko hindi naman -3 yun. Hindi -3 yun, guys. Wasak to. Dragon Duke yung natira, oh. Tapos mga trash buildings na lang yun nandito. Nice hit from Jack using Mass Electro Dragons. Naku, bubblegum. Ano ba ito? Nangumunguya ng bubblegum o nagsasalita? Nice attack, sir. Nice hit from Jack. GG's, good game, well played para sa VM Space. Ayun. Sila ang malalaglag dito and magpo-proceed next round ang F-Ching number 1. Congratulations for winning this round against VM Space. Nice.